Okay po. So magandang hapon po sa ating lahat. Okay po, so ngayon po so nasa ikalawang araw na po tayo o ikalawang session po tayo ng ating New Beginners Bible Study po. So para po sa simula, so manalangin po muna tayo sa Panginoon. Sumasalangit naming Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin at kami po ay iyong iniligtas mula sa walang hanggang kapahamakan. Dahil po sa iyong mahalagang dugo na dumanak mula sa krus, kami po, Panginoon, ay iyong nilinis at makakapunta na po kami sa iyong kaharian. Kaya, Panginoon, ngayong araw po magkakaroon po kami ng New Beginners Bible Study. Tulungan niyo po ang aming mga bagong brothers and sisters na makapamuhay po sila, Panginoon, ng kanilang buhay Kristiyano sa pamamagitan po nitong New Beginners Bible Study. Ay ito po yung gagabay sa kanila upang kung paano po sila mamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa, tulungan niyo po sila na maunawaan po nila ang iyong salita. So lahat pong ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so muli po, so magandang gabi po, ay magandang hapon po. So para po sa ating unang talata, so buksan po natin sa unang Pedro. So kung yung mga walang Bible pa po, so meron po ako ipapakita sa screen. So, sa unang Pedro, chapter 2, verse 1 to 2. Ayan, nababasa niyo po? Okay. So, basahin po natin sabay-sabay po sa unang Pedro, chapter 2, verse 1 to 2, 3 to 1. Kaya tiwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan, at lahat ng paninirang puri, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. So ngayon po, so ito po yung apat na elemento para sa ating buhay Kristiyano. So una po, kagaya po ng sinabi ni Pastor nung nakaraang linggo, so may apat pong elemento para sa ating buhay Kristiyano. So una po yung salita ng Diyos, pangalawa po yung fellowship, pangatlo po pangalawa yung prayer, pangatlo po yung fellowship, tapos evangelism. Kaya ngayon po pag-aaralan po natin ang tungkol po sa salita ng Diyos. Ano po? So, agaya po ngayon, so ikalawang session na po tayo ng New Beginners Bible Study at pag-aaralan po natin ang tungkol po sa salita ng Diyos. So, bagaman po, napapakinggan po natin ang salita ng Diyos kapag Sunday tsaka Wednesday sermon at sa mga fellowship, so palagi po natin pinag-aaralan po ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos po ang pinakamahalaga sa ating buhay Kristiyano. Kaya sa verse 2, sinabi po, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. So gaya po ng mga sanggol, kailangan po natin, yung mga bagong sanggol, kailangan po ninyo ng spiritual na gatas. So gaya po ng nanay, so yung sanggol po paulit-ulit po nagdidede po doon sa nanay. Sa kaso po ng aking anak, so gumagamit po siya ng formula. So nung unang panganak pa lamang po, doon po siya inom po ng gatas ng nanay. So doon sa asawa ko. So siguro 1 buwan lang po yung nakapag-dede siya, tapos nag-formula na po siya. Pero ang pinakamahalagang bagay po ay yung gatas po ng nanay. So, bawat 2 oras, so kinakailangan po niyang uminom ng gatas. Tama po ba? 2 oras po ba? Bawat 2 oras, nagdidede po yung mga bagong sanggol? Tama po? Kasi yung anak ko po, 2 oras po siya, nagdidede, nagugutom na naman siya ulit. Kaya sa ating mga bagong kapatid, kayo po ay kagaya po ng isang sanggol, bagong silang, kaya gaya po ng isang sanggol, gusto niya po lamang ay yung gatas ng
nanay, ng ina. Ngayon pa man po ang mga bagong ligtas na naipanganak, na muling mga brothers and sisters, nagnanais po tayo ng salita ng Diyos. Ngayon po, nagnanais po ba kayo ng salita ng Diyos? Yes, nagnanais po tayo, kaya nga po tayo, andito tayo. Ngayon nandito tayo sa Lord's Day. Kaninang umaga, tsaka ngayon mag-aaral tayo ulit ng salita ng Diyos. So ang mga tunay na naipanganak na muli po, na brothers and sisters, mayroon pong pagnanais at kagalakan po sa salita ng Diyos. Sa isang araw, 3 beses po tayo kumakain para po magkaroon po tayo ng lakas. Pero kung liliban po kayo sa pagkain, ikaw po ay manghihina. So ito po ay ang pagkain po natin para po sa ating katawan. Pero sa ating espiritu, kinakailangan po din natin ng espiritual na pagkain. Yun po yung salita ng Diyos. So, kaya pagkatapos po ng ating kaligtasan, kailangan po natin yung salita ng Diyos. Sabi po dito, upang sa pamamagitan nito'y lumago tayo tungo sa kaligtasan. So, ano po ba yung ibig sabihin po nito? So, ibig sabihin po nito, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, kayo po ay lalago. So, sa Mateo chapter 4, tingnan po natin, Mateo chapter 4. Mateo chapter 4, verse 4. Kung nahanap nyo na po, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit siya'y sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, sa ating katawan po, kinakailangan po natin, o kinakailangan po ang tinapay. So, ito po yung pagkain po para po sa ating katawan. Pero, yung mga naipanganak na muling Kristiyano, hindi lamang po yung physical na pagkain, kundi maging yung spiritual pong pagkain. Ito po yung salita ng Diyos. Naunawaan niyo po? Kaya, ang mga tunay na naipanganak na muli, na Kristiyano, ay tunay pong nagnanais ng salita ng Diyos. So ngayon po, pag-aaralan po natin ang dalawang mahalagang bagay po ng salita ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. So bakit kailangan po natin pag-aralan yung salita ng Diyos? So una, ano po yung tungkulin ng salita ng Diyos? Pangalawa, pag-aaralan po natin yung tamang saloobin ng salita ng Diyos sa ating buhay. So una po, pag-aaralan po natin yung tungkol po sa salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos po ay kailangan natin sa ating spiritual, o yung salita ng Diyos kailangan natin sa ating spiritual, ito po yung panustos sa atin, sa ating espiritu. Kaya kung tayo po ay nagbabasa ng Bible araw-araw at makikinig ng salita ng Diyos, so makakatanggap po tayo ng spiritual na kalakasan. Kaya, dati, yung ating buhay Kristiyano, meron pong pagnanasa ng laman at pagnanasa po ng espiritu. Kaya bilang mga naipanganak na muli na Kristiyano, so paano po natin matatalo ang mga pagnanasa ng laman? So kung hindi ninyo matatanggap ang patuloy na salita ng Diyos, hindi po ninyo matatanggap ang pagnanasa ng laman. O hindi po ninyo mapapagtagumpayan yung pagnanasa ng laman. Kung malapit po tayo sa salita ng Diyos, ito po yung magpoprotekta sa atin mula po sa kasalanan. So tingnan po natin sa mga awit. Tingnan po natin, kung may Bible po kayo, tingnan po natin sa mga awit. (119) verse 9. Basahin po natin sabay-sabay. Mga awit 119, verse 9, 3, 2, 1.
Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ng kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. So sa talata pong ito, paano po natin pananatiliin dalisay ng kabataan ng kanilang daan? So sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. So upo, paano po pananatiliing dalisay ng kabataan ng kanilang daan? Dahil po maraming mga tukso sa lalong-lalo na po sa mga kabataan, maraming pong tukso. So sinusubok po ni Satanas na sirain po yung Christian life. Kung tayo po ay tunay na nakatanggap po ng kaligtasan, so kung tunay pong nakatanggap po tayo ng kaligtasan, so yung kaligtasan po, hindi po ito nawawala. So sinasabi po ng Biblia, walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng aking Ama. So bagaman po hindi nawawala ang ating kaligtasan, pero gagamitin po ni Satanas ang ating buhay Kristiyano upang sirain po sa pamamagitan po ng maraming mga tukso. Lalo na po sa mga kabataan. So marami pong mga bagay ang nakakaakit po. So yung mga pagnanasa ng laman, yung pagnanasa ng mga mata, at pagmamataas sa mundong ito. So kaya, paano po pananatiliing dalisay ng kabataan ng kanilang daan? So sinasabi po ng Biblia, sa pamamagitan po ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Kaya kapag ikaw po ay malapit sa salita ng Diyos, ikaw po ay magiging malayo sa kasalanan. Ngayon din po, kapag ikaw po ay malayo sa salita ng Diyos, ikaw po ay malapit sa kasalanan. Kung malayo ka sa salita ng Diyos, hindi ka po mapoprotektahan ng Diyos. Sa mga awit 119 verse 11, sinasabi po dito, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So, dito po sa mga awit, sinabi po, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso. Bakit po? Bakit po bakit kailangan kong ingatan yung salita ng Diyos sa aking puso? Sinasabi po dito, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kapag iniingatan mo ang salita sa iyong puso, yung salita ng Diyos, so ito po yung magpoprotekta sa inyo mula po sa kasalanan. Kaya, kung babasahin po natin yung Mateo chapter 4, so nang panahon po na iyon, si Jesus po ay tinukso po ni Satanas. Pero, nang panahon po iyon, natalo po ni Jesus si Satanas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Sinasabi po doon sa Mateo chapter 4 verse 1, pagkatapos dito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Kaya ito po yung anino ng ating Kristiyano, sa ating Kristiyanong pamumuhay. Dahil tayo po ay madaling matukso. Kaya papaano po natin malalabanan si Satanas? So maaari nating malabanan si Satanas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng pagme-memorize ng salita ng Diyos, sa pamamagitan po ng pagbabasa natin ng Bible, pakikinig ng Lord's Day, kapag merong gawain sa bahay tapos Sunday, so ano gagawin natin? 'Di ba sinasabi ng Diyos sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, 'di ba? Unahin muna yung Diyos bago yung mga bagay sa sanlibutan. So ganun, yung may salita ka na memorize mo yung Mateo 6:33, so natalo mo na yung panunukso ni Satanas sa ating isipan. So ganun po kung meron po tayong salita ng Diyos sa ating puso, so anumang tukso, panunukso ni Satanas na binubulong sa ating isipan, sa ating tenga, kapag meron tayong salita ng Diyos, kapag nabubulay-bulay tayo ng words of God, yun po yung tatalo doon sa mga iniisip natin. Ito yung sinabi ni Pastor nung Sunday. Kailangan ko munang unahin yung salita ng Diyos bago yung trabaho. So, 2 oras lang naman pag Sunday. So, ito yung sinabi ni Pastor. Kaya ganun po, kapag meron po tayong salita ng Diyos sa ating puso, kapag nagkikinig tayo palagi ng salita ng Diyos, matatalo po natin si Satanas.
Kung titingnan niyo po sa Hosea chapter 4, verse 6, tingnan po natin sa Bible, Hosea chapter 4, verse 6. Ano po sinasabi dyan? Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan, ano daw po? Dahil sa kakulangan ng kaalaman. So bakit po ang bayan ng Israel winasak ng Diyos? Dahil po, malayo po sila sa salita ng Diyos. At tinanggihan po nila yung salita ng propeta. Kaya sila po ay nagkasala. Kahit po naipangaral o kahit po ipinangaral ng mga propeta yung salita ng Diyos sa mga Israelita, pero hindi po nila ikiniling yung kanilang mga tenga sa salita ng Diyos. Kaya sila po ay winasak. Pero pareho din po sa atin, buhay Kristiyano, ang kaalaman po ay ang salita ng Diyos. Kaya bilang mga Kristiyano, kung tayo po ay magiging malapit sa salita ng Diyos, tayo po ay magiging protektado ng salita ng Diyos. Kahit na tayo ay naipanganak na muli, yung ating buhay po, kailangan pagpapabanal po ay hindi po natin magagawa ng perpekto. Pero sa ating buhay po, sa ating buhay Kristiyano, may 3 yugto ng kaligtasan. Yung pinag-aralan po natin noong nakaraang linggo. So ano po yung una? Yung kaligtasan sa Espiritu. So ito po yung justification o pag-aaring ganap. So noon po tayo po ay naligtas na isa katuparan po ito. So ito po yung kaligtasan ng Espiritu. So pangalawa, yung kaligtasan sa ating buhay. So ito po yung karakter o katangian. So hindi po ito na isa sa katuparan, kaya ang sanctification o pagpapabanal po ay magpapatuloy hanggang tumayo po tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya para po sa pagpapabanal, ang salita ng Diyos po ay mahalaga at kinakailangan. So tingnan po natin sa Biblia, sa Juan chapter 17, verse 17. Tingnan po natin sa Juan chapter 17, verse 17. So, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So, ano po ba yung katotohanan? Ano po ba yung katotohanan? So, sabi po doon sa Juan chapter 8, verse 32, so, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So bago po tayo naligtas, tayo po ay alipin ng kasalanan. Pero nang matanggap po natin ang kaligtasan, nagkaroon po tayo ng tunay na kalayaan mula po sa kasalanan. Kaya hindi na po tayo alipin pa ng kasalanan. Pero pagkatapos nating maligtas, tayo po ay naging mga anak na ng Diyos. Dito po, ang katotohanan na ang magpapalaya sa inyo, ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Kaya dito po sa mundo, maaari po ninyong makatagpo po ang maraming mga tao sa inyong trabaho, kapag estudyante ka, sa loob po ng paaralan, o kaya sa yung iba naman sa kaibigan. At yung mga tao po, hindi po sila ligtas. Kaya maaari po silang magsalita ng masasamang bagay. Kaya habang nasa mundo po tayo, maaari po tayong ma-impluwensyahan ng mga ganitong bagay ng mga tao. Ano po kaya napakahalaga po yung salita ng Diyos. Kaya halimbawa po kung kayo po ay malapit sa kaibigan ninyo, ano po yung kaibigan ninyo, manunugal, manginginom, maaari po kayong ma-impluwensyahan.
ng ganitong kaibigan. Kaya kahit na kayo po ay naipanganak na muli na Kristiyano, maaari pa din po tayong o maaari po kayong ma-impluwensya ng mga tao sa mundong ito. Kaya ang mga bagay pong ito ay tinatawag po nating maruruming bagay. Kaya kailangan po natin linisin ang ganitong maruruming bagay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. So tingnan po natin sa Efeso chapter 5. Buksan po natin sa Bible, Efeso chapter 5, verse 27. Efeso chapter 5, verse 26 to 27. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Kapag madumi ka, ano po yung ginagawa ninyo? Ano po yung ginagawa mo? Naghuhugas po kayo o naliligo? Pinaliliguan ninyo yung katawan ninyo para maging malinis po yung katawan. Kaya, so paano naman po sa ating buhay Kristiyano? Gayon din po, sa ating buhay Kristiyano, sabi po sa verse 6, sa verse 26, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Kaya kapag Lord's Day po, ang inyong maruruming gawa ay malilinis at maaalis ang inyong mga maling bagay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Hindi po ito yung yung makasalanan ka pa, ibang case po 'yon. So ito po yung malilinis, yung Kristiyanong pamumuhay niyo po na nagiging marumi. Kaya para po sa pagpapabanal ng ating buhay Kristiyano, ang salita ng Diyos po ay napakahalaga po. Kaya, isa pa po, yung salita ng Diyos po, ito po yung magtuturo sa atin at magtatama po sa ating maling pamumuhay. So tingnan po natin doon sa ikalawang Timoteo. Ikalawang Timoteo po. Chapter 3. Verse 16 to 17. Kung nahanap na po, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So ang Biblia po ay naisulat sa pamamagitan po ng mga taong inudyukan ng Espiritu Santo. Kaya ang Biblia po ay tunay na salita ng Diyos. At mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, at sa pagsasanay sa katwiran. Kaya kung wala po ang Biblia, hindi po tayo makakapamuhay sa ating buhay Kristiyano. So ang Biblia po ang magtuturo sa atin kung paano po tayo mamumuhay sa ating buhay Kristiyano. Kaya dito po, sinasabi po yung pagtuturo, ibig sabihin po yung pagtuturo kung ano po yung tama. Yung pagsaway, ibig sabihin po nito, nagtuturo kung ano po yung mali. Itinuturo po kung ano po yung mali. Tapos yung pagtutuwid, ibig sabihin po kung paano po magiging tama. At instruction o pagsasanay sa katwiran, ibig sabihin po nito kung paano po tayo mananatili sa tama. So kaya ang Biblia po, yung salita ng Diyos, ay tabak o espada po sa ating buhay Kristiyano. Kapag makikinig tayo ng salita ng Diyos, tayo po ay nakukonsensya o nahihiya po tayo, nahihiya sa inyong buhay Kristiyano. Kaya yung salita ng Diyos po ang magtatama sa inyong mga maling gawa sa inyong buhay
Kristiyano. Kaya kung wala kang matatanggap na mga aral mula sa salita ng Diyos, kailangan mong suriin ang iyong pananampalataya. Kaya yung salita ng Diyos po ay mahalaga upang tayo po ay mamuhay upang tayo po ay mamuhay ng maayos sa ating buhay, Kristiyano. So sa Kawikaan chapter 6 verse 23, buksan po natin sa Kawikaan chapter 6 verse 23. Kung nahanap na po, sabay-sabay po natin basahin. 3, 2, 1. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang aral ay ilaw, at ang mga saway ng disiplina ay daan ng buhay. So, kaya kung lalakad kayo sa isang daan, kung wala pong liwanag, paano po kayo makakalakad sa tamang daan? Kaya ang salita ng Diyos po ang gagabay sa inyo sa tamang daan. Kaya kung hindi ka malapit sa salita ng Diyos, hindi ka po magkakaroon ng maayos na buhay, Kristiyano. Kaya bilang mga born-again Christian, habang nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, tayo po ay nagiging mapagpakumbaba sa salita ng Diyos. So, sinasabi po doon sa Deuteronomio 17 verse 19, tingnan po natin, Deuteronomio chapter 17, verse 19. 19 to 20 po. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. At iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya'y matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at ng mga tuntuning ito upang ang kanyang puso ay huwag magmataas sa kanyang mga kapatid at huwag siyang tumalikod sa utos maging sa kanan o sa kaliwa upang mapahaba niya at ang kanyang mga anak ang kanyang paghahari sa Israel. So dito po sinabi, at iyon ang mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. So ibig sabihin po, kailangan po nating basahin yung Biblia araw-araw ng patuloy. Kaya sa ating mga bagong naipanganak na muli, dapat po mabasa po ninyo ang Biblia. At least sa isang araw po, 3 o 4 na chapter kada araw. Ganito po yung, kapag na-maintain nyo po yun, nag-umpisa kayo January, kung ma-maintain nyo po yung 4 o 3 chapter kada araw, matatapos nyo po yung buong Biblia sa isang taon. Ano po, ma-maintain nyo po yan. Pero, so, magiging mahirap lang po yan, pero kung i-maintain nyo, mananatili kayo sa salita ng Diyos, kakayanin nyo po yan. Ako po, nabasa ko yung Biblia sa isang taon, mula January hanggang February o March, natapos ko po yung Bible. Tapos, ulit na naman. Ulit-ulit po, ganun po. Kaya, ito po yung 3 to 4 chapter po, ito po yung minimum na pagbabasa po ng Bible. Matatapos nyo po yung yung Biblia sa isang taon. Ano po, kung babasahin po ninyo ng patuloy yung salita ng Diyos. So yung ating church po, nakafocus lamang po sa salita ng Diyos. Kaya ang mga ibang tao po, kapag dadalo po sila sa simbahan, dadalo po sila na wala pong Biblia. Kahit na dumadalo po sila ng palagi po sa church, pero hindi man lamang nila natapos yung Biblia. So, sa ating church po, kung magkakaroon ka ng normal na buhay Kristiyano, sa isang taon po, maaari mo po itong matapos yung Biblia. Kaya, sabi po dito, at iyon ay mamamalagi sa kanya, at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. So ito po yung napakahalaga. At upang siya
siyang matuto, matakot sa Panginoon niyang Diyos. Kung makikilala po ninyo ang Diyos sa Biblia, ikaw po ay matatakot sa Kanya at magiging mapagpakumbaba ka po. Sabi po sa verse 20, upang ang kanyang puso ay huwag magmataas sa kanyang mga kapatid at huwag tumalikod sa utos maging sa kanan o sa kaliwa. Kung talagang naunawaan po ninyo ang Biblia, so malalaman po ninyo kung paano po mamuhay bilang isang Kristiyano at ipinapabuhay po ninyo yung salita ng Diyos. Sa Micah chapter 6 verse 8, sa Micah po, chapter 6, verse 8, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad ng may kapakumbabaan na kasama ng inyong Diyos. So, kaya sa mga tunay na nakaunawa po ng salita ng Diyos, so sila po ay tunay na mapagpakumbaba sa salita ng Diyos. At sa isa pa po, so sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ginagawa po tayo nitong matalino. Wow, matalino. Kaya ano po yung sinasabi ng Biblia? Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Kaya ang mga malapit po sa salita ng Diyos, sila po ay may takot sa Diyos at ito din po ang pasimula ng kaalaman at pasimula ng karunungan. Kaya sabi po doon sa mga awit 119, verse 99 to 100, buksan po natin. Mga awit, 119. to 100. So basahin po natin sabay-sabay po kung nahanap na po. Kung hindi pa po, sa screen po, meron po. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo, ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakatatanda, sapagkat aking iningatan ng iyong mga salita. Kaya ang sino man pong malapit sa salita ng Diyos, siya po ay higit na may pangunawa kaysa po sa iba. Kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, halimbawa po, hindi ka po nakapag-graduate ng college, kung mababasa mo po ang Biblia ng masigasig at kung ikaw po ay magkakaroon ng higit na kaalaman sa Biblia, ikaw po ay higit na may karunungan kaysa sa ibang tao. Kaya walang sino man ang may karunungan ng higit kaysa sa Diyos. Kaya ang Biblia po, ito po yung galing po sa Diyos, kaya kung ikaw po ay magiging malapit sa Biblia, ikaw po ay magiging matalinong tao. Kaya kung ikaw po ay malapit sa salita ng Diyos, ang iyong pananampalataya po ay lalago. Kung hindi ka po magbabasa ng Biblia o kung hindi ka po makikinig ng salita ng Diyos, ang iyong pananampalataya po ay hindi lalago. Kaya kagaya po ng sinasabi ng Biblia, mithiin ninyo ang spiritual na gatas, kaya bilang mga born-again Christian, dapat po natin mithiin ang salita ng Diyos. Kaya, at ang isa pa po, ano po yung tamang saloobin sa ating, yung saloobin sa salita ng Diyos. So una po, unang saloobin ng salita ng Diyos, kailangan po natin basahin ang Biblia upang malaman po natin kung ano po yung kalooban ng Diyos. So, upang magkaroon tayo ng buhay Kristiyano, kailangan po natin maunawaan yung kalooban ng Diyos. Ano po? Kaya si Jesus po, pumarito po sa sanlibutan, ayon po sa kalooban ng Diyos. At naisakatuparan po ni Jesus ang lahat ng bagay dito sa mundo, ayon po sa kalooban ng Diyos.
So ito po yung dahilan kung bakit po natin pinag-aaralan yung salita ng Diyos, yung Biblia. Ito po yung upang malaman po natin yung kalooban ng Diyos. So sabi po sa mga awit, chapter 40, verse 8, mga awit, chapter 40, verse 8, sabi po dito, kinaluluguran kong sundin ang iyong kaloob, O Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. So ito po yung patotoo ni Haring David na ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kaya sa puso po ni Haring David ay yung salita ng Diyos. Kaya si Haring David po ay nagpakita po ng magandang halimbawa para po sa mga born-again Christian. So sabi po doon sa Roma chapter 2 verse 18, at nakakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling palibhasay na turuan ka ng kautusan. So sabi po dito, at nakakaalam ng kanyang kalooban. So sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, maunawaan po natin yung kalooban ng Diyos. Kaya sa tuwing pong magbabasa po kayo ng Biblia, kailangan po ninyong isipin kung ano po yung kalooban ng Diyos. So pangalawa pong saloobin ng Biblia ay kailangan po natin basahin ang Biblia upang makasunod po sa salita ng Diyos. So bawat napapakinggan po natin Lord's Day, kailangan po natin isabuhay po natin yung napapakinggan po natin, yung words of God. So mayroong mga Kristiyano po na nagbabasa lang po ng Biblia at nakikinig lamang po ng salita ng Diyos. Pero kung wala pong pagsunod sa salita ng Diyos, ang inyo pong buhay Kristiyano ay hindi mababago. Kaya habang lumilipas ang mga panahon, mararanasan po ninyo yung ganitong pakiramdam, yung magiging mapagkunwari na lamang po kayo. So sa ating mga new beginners, mga bagong brothers and sisters, so siguro ngayon wala pang ganun. So sa kinatagalan po, mararamdaman niyo po ito. Kaya sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, alam po ninyo kung ano po yung tama. Kaya bilang mga born-again Christian, so ano po yung dapat ninyong gawin? Pero ano po yung nagiging actual na buhay Kristiyano? So hindi po sumusunod sa salita ng Diyos at iyon po ang buhay ay hindi po nababago. So ito po yung katotohanan. Kaya mula po lang matanggap ninyo ang kaligtasan, so kapag lumipas yung 3 taon o 5 taon, kung ang inyong pag-uugali, ang inyong asal at katangian ay hindi nababago, so hindi po kayo nagkakaroon ng bunga ng Espiritu sa inyong buhay Kristiyano. Dahil hindi ka po sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga po, sumunod po tayo sa salita ng Diyos. Kung ano po yung napapakinggan po natin sa Sunday, Wednesday, sa fellowship, isabuhay po natin. Huwag po natin ilikuin yung salita ng Diyos. Kung ano po yung pinaliwanag doon, ano yun, sinabi ng Diyos, sundin po natin. Kung hindi po natin susundin yun, kahit po matagal ka na sa church, hindi po mababago ang iyong buhay Kristiyano. Ang iyong pag-uugali, ang iyong karakter sa loob ng church. Kaya napakahalaga po yung pagsunod sa salita ng Diyos. So tingnan po natin sa Deuteronomio chapter 13, verse 4. Kung nahanap na po, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya, tutupad ng Kanyang mga utos, susunod sa Kanyang tinig, maglilingkod sa Kanya at mananatili sa Kanya. Kaya dito po, sinabi po ng Diyos sa mga Israelita, kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya at tutupad sa Kanyang mga utos, susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at mananatili sa Kanya.
dito po sinabi po ng Diyos, kayo'y tutupad sa kanyang utos, susunod sa kanyang tinig. Kaya kung babasahin po natin yung Deuteronomy chapter 30 verse 8, kung sinasabi po dito, kung magkagayoy, ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon at inyong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos sa aking inuutos sa inyo sa araw na ito. So sa panahon din po natin ngayon, parehas din po. Bilang mga born again Christian, sa tuwing nagbabasa po tayo ng Biblia at kapag nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, kailangan po natin sundin po ito. So isa pa po dapat po natin tandaan, so kailangan po natin basahin yung Biblia na may panalangin. Ano po? Kailangan po natin basahin yung Biblia na may panalangin. So sa mga awit 119 verse 18, buksan po natin. Mga awit 19 verse 18. Sabi po dito, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. Kung hindi bubuksan ng Diyos ang ating spiritual na mata, hindi po natin makikita ang mga spiritual na bagay. Kahit na nagbabasa ka po ng Biblia, kung hindi mo po hihingin ang tulong ng Diyos, so hindi mo po maiintindihan yung Biblia, yung salita ng Diyos. Kung hindi mo po hihingiin yung tulong ng Espiritu Santo. Kaya bago po tayo magbasa ng Biblia, so nananalangin po muna tayo. At hinihingi po natin na buksan ng Diyos yung spiritual na mata upang maunawaan yung kahangahangang bagay sa Biblia. Yung mga aral. Ano po? Kaya mahalaga po, bago tayo magbasa ng Biblia, kailangan po natin manalangin muna. So isa pa po kailangan po natin yung saloobin sa salita ng Diyos. So kailangan po natin ibigin yung salita ng Diyos. So tingnan po natin sa mga awit 119 verse 97. So basahin po natin kung nakita na po. 3, 2, 1. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. So binubulay-bulay niya po ang salita ng Diyos buong araw. Bakit po? Bakit kailangan po bulay-bulayin yung salita ng Diyos? Dahil minamahal niya po ang Diyos. Minamahal niyo po ba yung salita ng Diyos? Kung oo, kailangan mo pong basahin ng masigasig yung Biblia. Palagi, kailangan po ninyong maging malapit sa salita ng Diyos. Kailangan po ninyong makinig sa salita ng Diyos. Sa mga awit 119, verse 9 to 10, mga awit 19, verse 9 to 10, so basahin po natin sabay-sabay po kung nahanap na po. 3, 2, 1. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatwiran, higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto, higit ding matamis kaysa pulot at sa pulot pukyutang tumutulo. So, dito po sinasabi, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. So, sinasabi po ng Biblia, higit na naisin kaysa maraming dalisay na ginto. Kaya kailangan po nating naisin ang salita ng Diyos at higit kaysa mga bagay dito sa mundo. At ang isa pang bagay, dapat po magkaroon po tayo ng takot sa salita ng Diyos. So, naniniwala po tayo na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. So ayon po sa
Juan chapter 1 verse 1, ang salita ay Diyos. So, natatakot po ba kayo sa Diyos? Natatakot po ba kayo sa Diyos? Dapat po magkaroon po kayo ng takot sa Diyos. Dahil ang salita ay Diyos. So doon po sa mga Gawa, chapter 10, hindi ko na po bubuksan hindi ko na po yan sa inyo. Doon sa mga Gawa, chapter 10, nang si Cornelio po, kilala nyo na po si Cornelio. Si Cornelio po, isa pong senturyon na tinatawag na pulong Italiano, nang kanya pong imbestigahan po si Apostol imbitahan po si Apostol Pablo, inimbitahan niya po si Apostol Pablo upang magpahayag po sa kanya ng tunay na ebanghelyo. Ang buong sambahayan niya po ay nagkatipon. Kaya nang dumating po si Apostol Pablo, sinabi niya po, tayo ay nasa harapan ng salita ng Diyos. Dahil ang Biblia po ay nagpapatotoo na ang salita ay ang Diyos. Kaya ang pakikinig ng Lord's Day sermon, Wednesday sermon, ay napakahalaga po. Kung mayroon kang tunay na pagkatakot sa Diyos, ikaw po ay higit na magtutuon sa salita ng Diyos. Kaya sa panahon po natin ngayon, kinakailangan po natin ang bagay na ito kung tayo po ay nagkakaroon ng takot sa salita ng Diyos. So sa pamamagitan po nito, magkakaroon po tayo ng mabuting Christian life. Kaya ngayong araw po, sa pamamagitan po nitong New Beginners Bible Study, so pinag-aralan po natin ang kahalagahan po ng salita ng Diyos. Kaya yung ilan pong mga bagay ay pinag-aralan po natin kung ano po yung tungkulin ng salita ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. At gayon din po, pinag-aralan din po natin kung ano po yung tamang pag-uugali sa harapan ng salita ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. At gayon din po, pinag-aralan din po natin kung ano po yung tamang pag-uugali sa harapan ng salita ng Diyos. So kaya sa ating mga newly saved sa Cavite Church, patuloy po tayong makinig ng salita ng Diyos. Kailangan po maging masigasig po tayo sa pakikinig. Gayon din po, kailangan din po natin basahin yung salita ng Diyos, yung Biblia. So dahil ito po ay napakahalaga, so kagaya po ng pinag-aralan po natin, hindi po natin magagawa ang ating buhay Kristiyano kung wala po tayong salita sa ating buhay. Unawaan niyo po, mga brothers and sisters? So, ngayon po pinag-aralan po natin yung isa po sa apat na elemento sa ating buhay Kristiyano. So, yung ating Christian life, kagaya po ng sasakyan na may apat na gulong. Ano po? So, yung apat na gulong na yon, ito po yung words of God, prayer, fellowship, evangelism. Kailangan po, nagwo-work po yan. Yung apat na yan. Pero ngayon, pinag-aralan po natin yung salita ng Diyos. So, gaano po kahalaga ito? Napakahalaga po para mamuhay po tayo ng maayos sa ating buhay Kristiyano. So, kaya, ngayon, napakinggan nyo na po, kailangan nyo nang magbasa ng Bible, kailangan nyo nang pakinggan ng paulit-ulit yung salita ng Diyos para lumago po tayo sa ating buhay Kristiyano. Ano po, kaya, ngayon po, so, hanggang na lamang po dito. So, maraming salamat po. So, bukas, sa susunod na linggo po, so pag-aaralan naman po natin yung isa pong elemento sa ating buhay Kristiyano. Ito po yung panalangin. So, ano po yung kahalagahan ng panalangin. Okay po, so, ngayon po, so, manalangin po tayo. Sa masalangit naming Panginoon Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong mahalagang na napakinggan po namin ngayon, Panginoon, ang tungkol po sa iyong salita, Panginoon, tulungan niyo po kaming mamuhay ayon po sa iyong salita, magkaroon nawa po kami ng takot sa iyong salita, at tulungan niyo po kami, masunod po namin ang iyong salita sa aming buhay Kristiyano. So ngayong hapon po, Panginoon, so nakinig po ng New Beginners Bible Study ang mga bagong naligtas na mga kapatiran. Panginoon, tulungan niyo po sila na mamuhay po, Panginoon, ng ayon po sa iyong salita
tulungan niyo po sila na maipamuhay po nila ang iyong salita ayon po sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, sa mga susunod pa po, Panginoon, na pag-aaralan, tulungan niyo po na makadalo po silang muli sa susunod na linggo. Kaya Panginoon, ingatan niyo po kami sa aming paghihiwalay. So, maging ligtas nawa po kami sa pag-uwi po namin sa aming mga tahanan. So, lahat pong ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.